Good day mga kabady. 10 na ng umaga. So magpapakain na po tayo. Yan. Medyo na-late tayo ng isang oras ngayon kasi medyo makulimlim. Kaya hindi mo na kagad ako nagpakain kanina alas 9. Inaano ko muna na medyo uminit yung panahon. Pero wala, makulimlim ngayon mga kabady, pero walang sign na uulan. Kaya magpapakain na ako ngayon. Tara, samahan niyo ako mga kabady. Update mga kabady, pasado alauna na ng hapon. Yan, makulimlim pa rin dito sa amin. Kanina umaambon, pero ngayon wala na naman, huminto na naman. Yan, so pangalawang pakain niya yan mga kabady. At sila po pala ay ka day 5 na. Yan, tara samahan niyo ako mga kabady. Start na tayo mga kabady. Yan, so mga kabady, may natira pa tayong ipapakain. Hanapin natin sila. Grabe kung gaano karami yung ating fingerlings. Triple yata nung mga butete mga kabady. Kita nyo ba yan? Mga butete yung na yan, mga itim. Ang hirap na tuloy makita kung nasan yung mga fingerlings natin. Yan, nandito yata yung iba. Meron pa ilan-ilan dito. Mas marami kasi yung mga butete mga kabady. Yan, biruin nyo yan. Halos masakop nila yung ating fish pan. Tuloy natin na kapanood ng ayos yung mga fingerlings. Yan yung mga fingerlings. Sumasabay-sabay na lang din sila din sa mga butete. Ito.
napaka liliksi ng mga fingerlings natin. Sana lang lumaki sila ng maayos at mabilis, kasi yung nakuha natin dating fingerlings nung una, galing po yun ng Muñoz sa CLSU. Yan, kaya maganda. Pero sa tingin ko naman, itong fingerlings na to ay maganda rin, kasi buhat nung kinuha namin hanggang nakauwi kami, wala po kaming nakitang patay or nanghihina. Yan. Saka sa paglilibot ko dito sa fish pond, wala pa naman ako nakita na nakalutang na patay. Yan, so masasabi ko na okay din yung fingerlings. Pero magkakatalo lang yan sa susunod na mga buwan. Tignan natin kung paano yung paglaki nila. Pero as long as may bibigay natin yung mga pangangailangan nila, like malinis na tubig, quality na feeds, yan, tapos tamang dami ng pagpapakain, tapos ano pa, yung temperature ng tubig natin, yan, at saka yung pagpapalit natin ng feeds. For example, sa starter, bago tayo mag jump sa grower, dapat nasa hustong timbang sila, parang ganon. Kasi nung unang grow, ganon yung method na ginawa ko at naging successful naman tayo, kaya ipagpapatuloy natin yung mga kabady. Yan, ito sila, oh. Kaya lang mas nakikita natin yung mga butete kaysa sa mga tilapia, kasi medyo parang transparent yung mga tilapia ay fingerlings natin, samantalang yung mga butete kulay itim. Update tayo mga kabady, pasado alas 4 na at huling kain ng ating mga fingerlings. Tara, samahan niyo ako mga kabady. Start na. Yon mga kabady, tapos na natin ibigay yung 300 grams at makulimlim pa rin mula kaninang umaga hanggang ngayon, pero sobrang alinsangan mga kabady. Yan, so mas nakikita natin yung butete, nakikipag-agawan sila dun sa mga pagkain. Hindi natin masyadong makita yung maraming kumpol ng fingerlings. Yan, check natin dito mga kabady. Parang transparent lang yung kulay nila, kaya hindi natin masyadong makita. Sana bukas ay umaraw na, at sa ganun mas maganda tayong magpakain, mas makikita natin sila. Yan, so hindi ka naman muna papahabain tong video mga kabady, kasi puro butete lang din naman yung nakikita natin. Ayan, ito. Mas dumami sila. Yan. Yan, so hanggang dito na lang muna mga kabady. Ayaw ko nang pahabain dahil nakakaboring din panoorin yung mga butete
mas nakaka-excite kung yung mga fingerlings talaga ay makikita natin. Yan. So hanggang dito na lang muna ulit. Bye bye. Bukas ulit.